janitor. 7 years ako naging janitor sa eskwelahan. Alam niyo naman, pagdating sa CR ng public school. Diba? Hindi na iba sa inyo yun. Nasaksihan natin po namin ni Kuya Ray, mas matindi. Ito, tumpok-tumpok talaga. Kung maintindihan sa mga batang to, malinis naman yun. Oh, bakit dun sa lapag yun? Isa ko, kailangan ko linisin yun. It's my duty. Alam kong gampanan nyo ko, hindi, papagalitan ako, sisermonan ako, at irereklamo ko ng mga teacher at estudyante doon. So, anong gagawin ko? Tikit mata, sige. Kaya ginagawa ko, may dala ko lagi isang damit eh. Eh talagang pag nilinis ko, amoy gaano na rin ako eh. Diba? So what happened next? Because of that. Sabi ko, Lord, ayoko ng ganitong buhay. Sabi ko, Lord, give me another second chance. Bigyan mo ko ng pangalawang pagkakataon para matapos ko yung pag-aaral. And then, nung umuwi yung tita ko, nausap ako, and I was dumating, sinagot ng Diyos yung panalangin ko. Sige, sabi niya gano'n, gusto mo pa mag-aral, magpatuloy sa pag-aaral. Okay, sabi ko gano'n. Sige, susupport namin yung pag-aaral mo. Kaya yung education, 8 years ko tinapos. Parang doktor eh. Nag-doktor na rin pala ako. Kasi unit-unit lang yun, dahil may anak na ako. Anak ko na si Noelle noon. Kailangan ko na magtapos. So, 18 units lang kinukuha ko noon every sem. 18 lang. Eh, ang pinakano talaga is 23, 24 units noong panahon ko ha. Ewan ko ngayon. So, for 7 years, for nag-20, and then 2024, nakagraduate ako. Nakatapos ako. Yan, graduate ako ng 2024. I think nag-enroll ako 1994 or ano bang. So, 1996, sorry, I remember. Yan. So, 2024, 2004, sorry. 2004, nakagraduate ako. Yan. And after that, sabi ko, thank you. Because of that situation na sinabi ko, Lord, ayoko nitong buhay ko. Ayoko nitong sitwasyon ko. Diba? So, ini-stretch ka ng Diyos para makarating ka doon sa tunay na plano ng Diyos. Church, kanya nang ginagawa sa akin ng Diyos. Ang Diyos hindi pa tapos. Ini-stretch niya yung mga anak ng Diyos. Ini-stretch niya yung mga lumalapit sa Kanya para ilipat Kanya doon sa better way ng buhay mo. Doon sa real plan ng buhay mo. Alam niyo, sabi nga po nung isang namin, trainer, sabi niya gano'n nung isang pinakikinggan ko. Kung hindi mo papaguhin yung lifestyle mo, hindi mo gagabaguhin yung ginagawa mo araw-araw, hindi mababago yung buhay mo. Para mabago yung buhay mo, dapat may gawin kang iba sa kinagalawan mo araw-araw. Example, diba? Kung noon, manonood ka, papasok ka, pag-uwi ng bahay, manonood ka, magre-relax ka, kung everyday, yun pa rin ang ginagawa mo. Mababago. Ganun pa rin ang buhay. Hanggat wala kang ginagawa iba sa buhay. Lord, kung makapag-aral, paano ba ako kikita matutulungan niya sa akin? Paano ba ako kikita at makakatulong para ma-provide for ano? Diba? I was praying to that. That's right. Naalala ko noon nung ako'y graduate na. Kailangan ko na ng food safety. Teacher eh. Diba? Kailangan ko na magturo. Na-assign ako sa Concepcion Elementary School. Diba? Napakabait ng mga estudyante ko. Diba? Yung dulo ng soft drinks, ginaganon, gagawing sing-sing. Okay to. Gaganunin yung dalawa, pag untukin yung dalawa para matanggal yung pinaka-dulo, gagawing sing-sing. Sasain ako dun ng mga batang yun. Grade 5 ang hawak ko, grade 5 year 6. Nagturo ako dyan sa Concepcion Elementary School. Yan, sa one time sabi ko, Lord, nasa point na ako, nasa dulo na ako ng pangarap ko. Alam niyo nangyari,
nakikiusap ako doon sa professor ko na dito na lang ako sa Tinajeros Elementary School. Kasi diyan ako nag-aaral eh. Di ba? Kung hindi alam ng iba, diyan ako nagtatrabaho. Diyan ako janitor. Ang gagawin na lang sabi niya gano'n, Noel, nag-usap na kami nung ako na magte-train sa'yo. Sabi niya, ang gagawin ko, magtrabaho ka lang dyan, tapos ako na magbibigay ng grade. Uupo ka lang ng 2 oras. Isa 2 oras dun sa klase ko para observation lang. Eh matalino yung professor ko. Yung professor ko, matalino. Sabi niya gano'n ng professor ko, hindi kita papayagan. Ano ko, ma'am, bakit? Sabi niya, hindi ka magtuturo. Magtatrabaho ka lang pag doon kita inasay. Pinilit ako ngayon sa conception. Talaga, inano niya ako, 2 weeks na akong late sa trabaho. 1 week, 2 weeks na akong late sa pagtuturo. Bakit? Kailangan kong mag-resign sa trabaho. Anak ko na si Noeli nun. Sabi ko, paano gagawin ko? 6 months din yung turong gagawin. 6 months din ako magtuturo Kalahating taon, isang team 6 months din ako magtuturo. Anong gagawin ko? Lord, anong pang gagawin ko? Hanggang isip ako ng isip. Hanggang dumating sa point na nung gabi na, sobrang sakit na ng ulo ko, parang sasabog na. Alam ginawa ko, sabi ko, I was praying to God. So Lord, ikaw na nga lang ang bahala, ayoko na mag-isip. Alam mo nangyari? Pagpasok ko ng umaga, sabi niya gano'n, Noel, tinatawag ako ng principal ko. Sabi niya gano'n sa akin, Noel, halika dito. Nag-usap na kami ng principal mo sa Concepcion. Sabi niya gano'n, sa umaga, from 6 to 12, dito ka sa akin. From 1 to 6, dun ka. At alam niyo kung ano yung maganda doon? Hindi niya dinawasan yung sahod ko. Tuloy-tuloy pa rin yung sahod. Why? Because God is with you. God is looking for your purposes. Anak, dito ka. Inilalagay kita dito sa mas magandang katayuan mo. Inilalagay kita dito sa mas magandang kalagayan mo. Dahil ito yung plano. Tutulungan kita. Amen? Tinulungan ba ako ng Diyos? Yes. Why? Anong ginawa ng Diyos? Kasi nandun ka na sa point na stretch ka na ng Diyos at hindi mo na alam. At stretch ka na at hindi ko na alam. And then, God, kinausap ng Diyos. Diba? Not literally kinausap. Nag-usap yung 2 principal ko. Diba? Principal ng Concepcion at principal ng Tinajeros. Nag-usap silang 2. Nagkasundo sila. Gumawa sila ng plano para sa akin. God is good. Amen. Mabuti ang Diyos. Sa sitwasyon natin ngayon, mabuti ba ang Diyos? Amen. Why? Because God is stretching out to go out in our comfort zone to know what is really God's plan is us. Mag 150 man ng gasolina, kung bibigyan ka naman ng Diyos ng kabuhayan, kung bibigyan ka naman ng Diyos ng magandang pagpapala, hindi mo iindahin yan. Mawalan man ng kuryente, diba? Marami ng way ngayon. Dati ang hirap, wala talaga. May solar, may generator, diba? Pwede ka nang magdiuling kung wala kang gas. Dahil sabi nila, matatapos na daw ang mauubos na. Diba? Dahil, stretching out. Ni-stretch tayo ng Diyos. Hindi tayo pinaparusahan ng Diyos. Lagi niyong tatandaan yan, Christian. Hindi tayo pinaparusahan ng Diyos. Ni-stretch tayo ng Diyos para makita natin yung bigger plan niya sa atin. Ito ang gusto kong mangyari sa mga anak ng Diyos. Kayo ang mangibabaw sa mundong ito. Kayo ang tumulong sa mga taong nangangailangan. Kayo ang patuloy na magsaliksik. At ano yung nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mabuti ang Diyos? Diba? Sa introduction pa rin tayo. Kung meron kayong Bible, buksan niyo po yung inyong Biblia sa James chapter 5 verse 7 to 9.
Sorry po pasensya na kayo. James chapter 5 verse 7 to 9. Saan yung tagabasa ko? Yung tagabasa ko. Meron ako tagabasa kaya lang natulog Okay. Sige po, kung meron kayong Bible at cellphone, kung may Bible kayo sa cellphone, buksan nyo yan. At kung walang Bible yung cellphone nyo, alam nyo na. Downloadan nyo. Madali lang naman mag-download. Sahin ko po kaya nga't mga kapatid, magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tignan ninyo ang magsasaka, buong tiyaga niyang hinihintay na ang mahalagang ani ng kanyang butirin at inaabangan ang pagdating ng tag-ulan. Inaabangan ang pagdating ng tag-ulan. Dapat din kayong magtiyaga, tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Verse 9, mga kapatid, huwag kayong magreklamo sa isa't isa upang hindi kayo hatulan ng Diyos sapagkat malapit nang dumating ang hukom. So, let us pray. God, salamat Panginoon sa pagkakataon ito. Salamat sa opportunity na ibinigay mo sa amin para makapag-ahayag ng salita. Gamitin mo lamang ako as your servant. Ikaw ang itaas, ako po ang ibaba. At sa pagkakataon ito, Panginoon, ang aking labi, ang aking mata, Panginoon, ang aking puso, ang aking isipan, walang ibang sasambitin, walang ibang titignan, at walang ibang dadamahin, kundi yung nais mo na marinig ng bawat sa amin. O God, ikaw ang maitaas, ako po ang maibaba, tago mo po ako sa iyong likuran, at patuloy na maranasan namin ang kaharian, paghahari mo sa bawat sa amin. Aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, mabilis lang ito. Nauwis yung oras natin. So, what is our title? Strengthen your patience muscle. Strengthen your patience muscle. Diba? Yung pag-iintay natin, kailangan bigyan natin ng lakas. Right? We need to prepare. Amen? Diba? Hindi nag-aantay tayo. Dito, sabi ng Biblia, sabi ng James, kailangan natin mag-antay with strength. Diba? Kailangan palakitin natin habang inaantay natin ang pagdating ng Diyos, habang inaantay natin ang pagbabalik ng ating Panginoon, we need to strengthen and kailangan magkaroon ng mga muscle. Lakas yung ating pag-aantay. Sabi dito, no one is stranger for waiting and patiently required of us a small and big things of life. Right? Hindi sapat yung nag-aantay lang tayo. Naniniwala ba kayo? Tanong ito nga muna kayo. Naniniwala ba kayo na darating ang Panginoon ulit? He will return to the world. Diba? Second coming, ang pagbabalik ng Panginoon. Naniniwala lahat kayo? Kasi kung hindi, diba? Yung ating faith diba? Church, hindi sapat yung nag-aantay lang tayo. We need to strengthen our faith. Habang nag-aantay ka, pinalalakas mo yung iyong faith in God. Why? Kasi hindi naman zero Sabi nga ng Revelation, ang tanda na malapit nang dumating ang Diyos, magkakaroon ng tagutong, magkakaroon ng lindol sa iba't ibang lugar, magkakaroon ng gera sa bawat mga bansa, ang mga mayayaman magpapayaman, ang mga mahirap hirap, at ang sahod ng mga tao tatrabahuin ng 1 linggo para lang sa isang araw. Madali ba yun? Natatawa na no? Parang pag iniisip mo, ano ba ito? Parang hindi madali. So we need to strengthen our faith. Amen? Kailangan magkaroon tayo ng strong faith. Diba? Na para pag dumating yung gantong sitwasyon, hindi tayo takot na takot. Amen? Right?
Ayun nga, nadagdagan na tanong ko sa inyo, hindi nag-gadget suit eh. Natatakot ba kayo eh? Diba? Until na sumagot kayo sa akin na wala nang takot sa nangyayari sa buong mundo. Yun lang ako yung tumigil ng sa tanong sa inyo. We need to strengthen our faith. Kailangan magkaroon ng muscle yan. Para bang katulad nung nag-gym. Diba? Yung nag-gym, they are patiently waiting. Hindi naman pag isang gym mo, may muscle ka na eh. Pag isang gym mo, wala na yung chan mo. Diba? We need to strengthen our faith. We need to strengthen our faith para pag dumating yung gantong pagkakataon, merong kaya mong lumaban, kaya mong tumayo, kaya mong manindigan. Amen? Hindi ka na nadadala ng takot. Anong sabi ng John 10? Dumating man ang bagyo sa buhay mo, hindi mo mararamdaman. Tama ba yan? Kung titingnan mo, parang imposible, no? Meron ba kayong bagyo hindi naranasan? Ay, dumating na bagyo na hindi nyo naramdaman ng bagyo. Okay, signal number 3. Diba? Hindi man umulan, pero yung hangin ang lakas. Diba? Bumadagundong yung ihip ng hangin. Kaya bumabaligbag yung yero nyo. Naranasan mo. Church, we need to be patient, and we need to be muscle. Kailangan lagyan natin ng lakas yung pananampalataya natin sa Diyos. Bakit? Kasi hindi biro ang pagdating ng Diyos. Dahil pagdating na yung bago dumating ang Diyos, marami pa tayong mararanasan. Hindi natin inaakala. Nakakatakot? No. Nakasulat yan eh. It's written. Nakasulat na yan sa Biblia. Hindi pa nangyayari yan, hindi pa naisusulat yan, gumawa na ang Diyos ng hakbang, ano yung dapat mong gawin para mapagtagumpayan mo itong gantong sitwasyon. Diba? Kaya nga, we encourage the people of God, the servant of God, to read their Bible every day. Para hindi tayo laging takot. Diba? We need to strengthen our faith. Man, B150 na mawawala na ng gasol. Ano na, ang supply natin ng hanggang May na lang, ay April, diba? Hanggang April na lang. Natatakot ba kayong hindi kumain? Ay dito, tutol tayo ng sanga-sanga dito, mamulot tayo ng mga sanga-sanga dito. Ay, may uling pa. Diba? May ano pa. Right? So what we need to do, we need to muscle our faith. Church, hindi sa Diyos nang gagaling ang tao. Hindi sa Diyos nang gagaling ang pangamba. Right? Kasi ang Diyos, pangako ng Diyos sa atin, will never leave us. No. Right? Kailangan natin maging matatag. Kailangan natin maging matatag. Alam nyo kung anong mangyayari sa atin kapag lagi tayong takot? Magkakasakit. That is our point of view number 2. Alagaan mo ang sarili mo. Ang dapat yung ginagawa ngayon, inaalagaan natin ang sarili natin. Dahil mahirap ang buhay, mahal mag-isip. Right? We need to take care of ourselves for preparing for that sa pagdating ng ating Panginoon para mapagtagumpayan natin yung bawat dumarating sa buhay natin. Diba? Kahit 2 beses na lang tayo kumakain araw-araw, hindi halata. Hindi pa rin halata. Imagine nyo, last March 8, February, meron akong asawa ng kasamahan ko, sinugod, dinubo siya. At kailangan niya ngayon salina ng Diyos. So, nag-volunteer ako, sige, sama ko kung ano. And I found out, buti na lang hindi ako yung sumunod. Hindi na. Kinuhaan ako
binlood pressure ako. Kung ganun. Diyan sa Valenzuela, Valenzuela Hospital ba yun? Sumaan ako ng blood pressure. Dito sa 170. Oh, hindi naman ako nagpa-170 ah. Pahinga ako. Sabi ko na, sir, ganun pa rin. Pagbalik ng 30 minutes, balik pa rin. Hindi ako nagpa-170. Ganun. Hindi, pahinga ulit ako. Pinilit ko ulit yung nurse. Sabi ko gano'n, nurse. Nung pangatlo na, nag-180. Sir, tumaas ako. 180 na eh. Sabi ko, pambira. Sabi ko, pambira, tumaas. Ayoko nang bumalik. Sabi ko, bahala na. Umuwi na lang ako. Bumalik na lang ako sa sasakyan. Hindi na ako nagpakuha. Sabi ko. Pero that time, natakot ako. Natakot ako. Anong ginawa ko? So, I was prepared. Sabi ko, Lord, ang hirap magkasakit. Ako lang may trabaho sa bahay. Umaasa sa akin ng pamilya ko. Mahirap magkasakit. So, anong ginawa ko? Nag-diet ako. Diet. Inom ako ng herbal. Yan. Nag-ano ko ngayon apple cider. Kung iniinom ko may apple cider, yan may kalaman. Tapos may CSD. So, and siguro pangalawang linggo ko na to. And bumili ko ng pambiti ko. Shopee lang, mura lang. Mura lang yung isa. So, happy din ako. Kasi sabi nga, i-monitor ko yung BP ko. Every night, nagmo-monitor ako. So, alam niyo kung anong ngayon? Ang BP ko ngayon is nasa 120 hanggang 130. Pinakamataas niya na is pumapalo ng 140. So, what I'm trying to say, church, sa sitwasyon natin ngayon, napakahirap magkasakit. Tama? Napakamahal. Gamot, napakamahal. Diba? Salamat na lang kung meron kayong ipoprovide. Thank God. Diba? E paano kung ibabawas nyo pa sa budget ng pagkain mo yung gamot na iinumin mo? So, what happened? I was prepared. Yan. Kaya ako napapansin nyo, konti-konti na lang ako kumain ng kanin ngayon. At ang lagi kong katabi sa lamesa namin is yung saging o dilagang kamay. Yung aking hapunan. Kamay. Hindi mo mahalata eh, di ba? Hindi mo mahalata na ano. Pero tumitikim din ako na ibang pagkain. Pero hindi na siya ganun karami. Hindi na ako ganun. So what I'm trying to say, we need to prepare. Kailangan maging matasag tayo. Right? Sa sitwasyon natin ngayon, napakahirap magsakit. So kailangan alagaan natin ang katawan natin. Kailangan mag-invest tayo para sa pagdating ng Panginoon, malakas tayo at malaya pa rin tayong makakalaban. Amen, Lord. Nagtiyaga ako, Panginoon. Ingatan ninyo ang inyong mga katawan. Yan, sino mahilig sa iced tea dito? Mahilig sa matasamis, mahilig sa maaalat. So, bawas-bawas na. Diba? Ingatan ninyong magkasakit, alagaan ninyo ang inyong katawan. Amen? Diba? Kaysa bumili ka ng ice cream, bumili ka ng saging, hot, yun ang kainin mo. Right? So, kaya ang bigas namin sa bahay, ang tagal maubos. Kasi nahahawa na yung mga bata sa akin. Nahahawa na yung mga bata sa akin. But I'm trying to say, church, kasi yung kailangan profession, ang kailangan gawin natin, we need to muscle our faith. Sa sitwasyon na to, kung may sakit ka, do you think makakalaban ka? Hindi. Nasa banig ka ng karamdaman eh. Diba? Nakita nyo yun sa Facebook, nagpanood ko, 20 years old, dinadialysis. Imagine mo, sila mismo nagsasabi. Diba? 3 times a week silang nandun para i-dialysis. Dahil yung kidney nila wala na. Eh kung ganun tayo ngayon, do you think na makakalaban ka sa pag-antay ng pagdating ng ating Panginoon? We need to muscle our faith. We need to muscle our patience.
upon the Lord is coming. Kailangan matuto tayo na ibalik, matuto tayong pangalagaan ang sarili natin. Tandaan nyo mga kapatid, kapag kayo'y natatakot at kapag kayo'y nagagalit, may lumalabas na negative energy sa ating katawan, at yung negative na yon, that we call acid. Lumalabas personally, literally, sabi ng doktor, kapag tayo'y nagagalit, may acid na lumalabas sa ating katawan. At yung acid na yon, yun yung sisira sa ating mga internal organ. Kaya nabibiyado, kaya minsan nakakaramdam ka ng pain because of your fear, nakakaramdam ka ng masakit, hindi makahinga because of your fear, nakakaramdam ka ng takot because of your fear, nagke-create ng negative, di ba? Negative hormones yung ating katawan, at yun yung sisira sa atin. The third, we need to take care of ourselves. Amen? Kailangan ingatan mo ang iyong sarili. Right? Kailangan makita mo what's God is the plan. Kailangan makita natin kung ano nga ba yung plano ng Diyos sa buhay natin. Papayag ba kayo na mawala sa mundong ito na hindi nararanasan yung pangako ng Diyos? Baka mamaya isa tayo doon sa kwento. Naalala niyo yung kinuwento ko sa inyo na pag namatay siya dito na hirap, pag doon sa langit, ba't ang daming doon? Ang daming filing cabinet, nakita niya may bahay, lupa, sabi niya, yan dapat yung mapupunta sa iyo tamasahin mo nung nasa lupa ka. Kaya lang hindi ka nag-prepare. So what happened? Nalungkot siyang lumabas. Church, we need to prepare ourselves. Amen? Kung gusto nyong makita yung plano ng Diyos sa buhay nyo, kung gusto nyong maranasan pa at makita ang plano ng Diyos, ingatan nyo yung sarili. Muscle yourself. Muscle yourself. Bigyan mo ng muscle yan. Diba? Bigyan mo ng muscle yan. Read your Bible. Ang natatakot kayo, read your Bible. Right? Kung nangangambahan kayo, hindi sapat yung magbasa ka lang. Isabuhay mo. Namnamin mo. Diba? Basahin mo. Alam nyo yung Facebook na yan, malaking yan eh. Diba? Alam nyo kung anong negative dyan sa Facebook na yan, inaagaw niya ng oras natin para sa Diyos. Imbis na nananalangin ka na sa Facebook. Imbis na lumalapit ka sa Diyos, sa Facebook pa. Diba? Imbis na buti nga TV ngayon, nabawasan Kami wala na nanonood ng TV nainis na sa commercial. Kaya wala din kami antena So, puro internet na. Right? Then, next is thank you God. Pasalamat ka sa Diyos kasi hindi mabagal ang pagdating ng pagpapala ng Diyos. We need to read the promise of God. We need to follow what God is telling to us. Ano bang sinasabi ng Diyos sa bawat isa sa atin? Ano bang nais ng Diyos? Ano ba yung pangarap mo ano ba yung pangarap sa atin ng Diyos? Alam niyo ba kung anong pangarap sa inyo ng Diyos? Baka nakalimutan nyo na. Anong yung mga yung katabi mo? Sabihin mo sa kanya kapatid. Do you know what God is planned for you? Alam niyo ba? Baka hindi niyo na alam plano ng Diyos sa inyo. Di ba? My plan for you is to prosper you, not to harm you. Diba? Bigyan ko ng pag-asa. Pasayahin. Sure? Ano mang sitwasyon natin sa mga pagkakataon ito, God is to the point na hindi na tayo. Kasi alam nyo, ang tao flexible. Diba? Kapag habang hinihila mo yan, hahawak yan. Tama? Parang goma tayo Habang hinihila mo yan, hahawak yan. Kapag hindi niya na kayang bumawak, bibitiw na yan. Hahayaan niya na kung saan siya mapunta. Okay?
ang ginagawa sa atin ng Diyos. Ayaw mong bumitiw, ang tagal mong bumitiw. Ito na nga, binibigay ko na nga sa'yo hanggang makarating ka dito sa real plan ng Diyos. Mabuti ang Diyos. God is good. Diba? God's plan for you is not to harm you, but to prosper you. This day, ask God, Lord, what is your really plan for me? Ask God, Lord, ano ba yung gusto mong mangyari sa buhay? Hindi pa tapos tumili sa God. Do not be afraid. Do not be afraid. God is straight. Pinapakita lang ng Diyos. Mawala man to, mananatili kayong buhay dahil kasama niyo. Amen? Mawala man ang ganitong bagay, mawala, magtaas man ang ganitong ang gasolina, ang diesel ng magtaas man to, magtaas man ang petrolyo, magtaas man ang pangako ng Diyos, mananatili siyang kasama. Okay? God sometimes we move out in a comfort zone. Kasi ang dami naman yun nasa comfort zone. Hindi magalaw ng Diyos. Ang hirap, alam niyo kung bakit? Kapag nasa comfort zone ka, ang hirap ka na alisin ng Diyos. Ayaw mo nang umalis. Sarap na buhay ko, okay na to Lord, okay na to. Ayaw mo nang sumubok ng ibang bagay. So anong gagawin ng Diyos? I-stretch you. Hahatakin ka niya, huy, bumitiw pa na dyan. To the point na hindi mo na kaya at hindi madali yun. Masakit yun. But God's promise, I never leave you nor forsake you. Ano man sitwasyon natin ngayon, ask God, Lord, ano ba yung gusto mo? Paano kami kikita sa ganito mga pagkakataon? Right? Ask God. Na? Ask God. Lord, ang daming naghihirap ngayon. Gusto kong makatulong sa mga taong nahihirap. Ask God. Pray to God. Yeah? Lord, gusto kong makapag-aral, gusto kong pray to God. Lord, give me a chance. Lord, gusto kong mapagbuti ang buhay namin, pamilya ko. Ask God. Kasi sa pagkakataon to, maybe God is stretching us. Hindi lang isa sa atin, lahat tayo ini-stretch ng Diyos. Kaya lang, kailangan lang natin matuto tayong kumapit. Matuto tayong magtiwala sa Diyos. When you are faith, read your Bible. Meditate it day and night. Diba? Sabi nga nito, aralin mo ang aking salita para araw at gabi, para hindi ka malikaw, hindi ka maligaw ng landas. Read the word of God. Read the plan of God. God is mabuti po ang Diyos. Sige, let us pray. Lord, salamat Panginoon. Salamat sa kabutihan, salamat sa biyaya at pagtulong. Salamat sa kalakasan, salamat sa Panginoon, marami kami mga pinagdadaanan. Nakikita mo ng takot, nakikita mo ng pangamba, nakikita mo ng worry, nakikita mo yung anumang nakikita mo. Pero sa pagkakataong ito, Panginoon, sinusuko namin sa iyo ang lahat. Tulungan mo po kami. Tulungan mo kami umarap sa hamon ng mundo. Kung kami pinaalis mo sa comfort zone, aming dalangin sa iyo. Tulungan mo kami makapagtagumpay. Ama, maraming salamat po. Dahil dumating man ang sitwasyong ito, kikilos at mag-ahari sa iyo. Dahil yan ang plano. Hindi man kami, Panginoon, ma-spare sa nangyayari sa mundo ito. Pero ang pangako mo ito, sasamahan pa sa laban ng mundo. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat, Banal na Espiritu. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-aalay ng buhay. Pinaalala namin, Panginoon, ang dito na ito,
kung paano ka namatay, paano ka pinahirapan, paano ka binayubay sa krus ng Kalbaryo, at kung paano, Panginoon, nawala ang iyong buhay dahil sa amin. At muling nabuhay, Panginoon, para sa aming kaligtasan. Maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Father God, inilalapit namin sa iyo ang aming puso, ang aming isip at aming pagkatao. Alisin mo anumang mga hindi tama. Alisin mo anumang mga kabigatan. Alisin mo, O Diyos, anumang mali na nakikita mo sa buhay namin. At palitan mo ito ng pagtitiwala sa iyo to strengthen our faith in you, na magkaroon ng lakas para sa magtagumpay sa bawat mga plano mo. Lord, maraming salamat po, Panginoon, because we need to out of the box. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa paglabas namin sa comfort zone namin, sasamahin mo. Ito po ang aming dalangin na may pagkasalamat, may pagpupuri, O Diyos. At aming dalangin sa iyo, O God, na sa umagang ito, tanggalin mo ang lahat ng kabigatan, pag-aalala, kakulangan, Panginoon, at hayaan mong magtagumpay sa buhay. Ay pagmalaki mo, O Diyos, na kami ang iyong mga anak. Ito ang iyong mga lingkod na faithful na naglingkod at lumaki sa iyo. Maraming salamat po sa pamilalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. A few moments later. Thank you, Lord, for life today. Thank you, Lord, you showed the way. Thank you, Lord, for grace so true. All my heart belongs to you. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you for Lagay mo lang dyan, Kuya Ray. Kuya Ri TV. Kuya Ri, ano yan? TV, ano yan? TV, Kuya Ray TV. Kuya Ri TV. Ay, Ha? ano yan kanino? Hindi, kuya nga eh. Ano nga? Kuya Ri TV vlog, ano? Kuya Ray TV. YouTube channel. Ay, yung editor ko. Sabi, Kuya Ri YouTube channel. Kasi ang daming Kuya Ri kaya, Pastor. Oo Pag nga walang eh. Di ba si nag-ano. Panyar eh, din. Hindi, sa... Sa YouTube marami. Kaya nilagyan nila sa parang ganyan. Na Kuya Ri YouTube channel. Kuya Ri TV YouTube channel. Asa na? Magkakamali. Ito yung mga kaganapan natin. Punta natin si Senior trending talaga yan.
nagpapawis na si kuya, oh. Hindi matapos-tapos tuloy yung walis ni kuya. Kadadakot lang. Oo. Kalat na naman. Hindi pa nga naka-1-4 si kuya. Yan na naman, oh. Niyog-yog na naman. Oo nga. Oo, yan. Tama na lang sila sa iyo na masarap yan. Ayan, kaya tumigil na. Oo, ayan. Malamang susunod yan, ipalo na ni kuya yung walis na yan. Oh. Ngay kamote. Problema, paano mo yuyug-yugin? Ay, ano naman. Oh, ayan, oh. Oo, oo, oo. Sabay-sabay pa nalalaglag, oh. Lalaki. Oh. Ilan? Parang ano, ah. Ay, tama. Mahal na araw pala ngayon. Yan ang pinitinsya. Hindi pa ano yan, pagdating naman ng June, bulaklak naman yan. Oo, ayan. Maganda ng kuha dito. Oh. Yay! Bulak naman yan, pagdating ng... Wow, sipag ah. Mga kaganapan dito sa Eco Park, oh. Ayan na, nagsisimula na naman sila, oh. Pakinggan nyo lang yung mga kaguluhan dito sa pagsasya. Ayan naman, oh. Yan. Kaya pala walang yelo, inubos. Ano, nakuha na nila. Hindi kasi boy. Dito sa magkakapatid. Dito sa'yo na. Hmm. Ating kapatid pa yan, ating kapatid. Tumawa Oh. sa'yo. Oh, saka na pa yung pansit ng maita na. Ito yung pansin. Hmm. Ibigay mo yung pansit Ito sa'yo. At nang maiyan o. Ano dyan? Dali, hanggat nagpaparte si ate. Ayoko lang ako magparte niyan. Ito sa'yo. Ibigay mo yung pansit. Okay na. Charo na talaga. Kuya Ray, sa atin lang. Talagang tinututok talaga sa akin. Lagyan mo ng Kuya, oh. hashtag. Oh. Hashtag, ano, Kailangan Sharon. shout-out mo ako dyan. Charo. Mag-shoutout ka na habang may panahon ka pa. Nakatutok talaga. Ito naman, pansit. Talaga nakaano. Pansit na naman po ito. Oh. Malay mo bukas, isa ka na sa mga nagtitrending. Nakahirap. Uy, pansit. Oo, sige. Kanino itong pansit na to? Oo, sige. Basta iyan na mo. Cynthia, pansit. Ay, ako pala. Oo. Tsaka itong mga batang ito. Tsaka ikaw. Channel pa pala. Oo, Chanel. Son, ikaw? Pansit. Gusto mo? Janelle, magsisimpa ka sa linggo ha. Baka hindi ka na naman namin Wilson, makita. pansit. Baka huling kita na Pansit. naman O, natin ayun, to. sige. Tapos ko na uli ang ano ha. Tapos ko na uli ang kasunod. Baka mamaya sa Pasko na ang kasunod eh. Nagpapaalala lang. So guys, oh. Party na. Ay, teka. Madami pa. Nang papan. Madami pa to. Ito. Kaya tinulog na. Ito yung kaibigan ni Sharon. Ate Mir. Si ano, Oh, talagang inaalok pa talaga. Tingnan mo, niloloko ka talaga ni Kuya Ray. Pinapawisan pa ng pang Sharon, ah. Sige. Pansit. Ate Mir na. Oh, yan. Ayan, 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 ayan. Oo. Paayuda to na. Payoda, dahil sa crisis ngayon. Kasama. please may, ano, Mataas ang gasolina ngayon. Oh, yun, yun, Ng yun. mga driver ang may ayuda. Yun. May pangulam kayo. Ken, si Wilson. Tama, mahal na mahal ko kayo, ha? Oh.
Love you more, Pasko. O si Kuya, bigyan mo. Kuya Ray, para kay Kuya. Oo. Para po kay Kuyang Para po kay Kuya. bantay ng part. Walang nawala. Kita-kita ka. Inaano ka ni Kuya Ray talaga. Partida. Tumutulo-tulo pa mga laway dito. Ay, pawis. Magkababayan naman tayo eh. Kaya huwag kang mag-alala. Para kay Kuya. Magkakababayan. Saan ibigay? Yung kalamansi, ano mo na? Bigyan natin. Bigyan ng kalamansi. Po. Yan. Ito, magkagawang-gawa na kami sa may lamesa Eco Park. Oh. Bibigyan namin sa Kuya. Ganun. Dapat may taga dito, nag-aatang. Bibidyohan mo ako. Tapos mag-iiyak pa ako. Kuya, magandang hapon. Ang merinda kuya. Oo, pasalamatan mo lang yung konting nakayanan namin kuya. Salamat po. Matagal ka na dito kuya? Nali, 2 years pa. Dito ka lang talaga, nagwawalis. Apo, itong paligid dito na yun. Puro may naniniwala ka, may kapre dito kuya. Hindi ako naniniwala. Iniyog, nakita ko kanina, parang niloloko ka ng mga kaibigan mong kapre. Mas maniniwala pa ako kay Lord kaysa sa mga... Yun kuya, maniwala ka kay Lord. May asawa ka na kuya. Yes po. Ilan na anak mo kuya? Bali si Mrs. po. Ay, tama. Nadali mo ako ng kuya. May sikreto ka rin pang laban ah. Ilan ang anak ni Mrs. mo? Dapat po. Pero ikaw cesarean ka kuya. Cesarean ka siyempre, hindi ka nagkakanak. Ilan anak ni Mrs. mo? Dapat po. Ayos na. Dito talaga, dito ka lang area. Opo, minsan na doon sa kata. Kasi may kapalitan ako dito. Birinday mo, baka makulo ba? Oh, Baka makapanis mo mamaya. bibigyan ko. Ano ba oras uwi mo? Bibigyan ko dito yung mga kasama. Sa ate lang. Oo, kasi baka makulog eh. May kalamansi naman dyan kuya. Para at least kahit paano may konting merienda ka rito. Salamat po din Sige kuya. sa pansit. Huwag na kita balahin. Baka maubos yung oras mo pag kinintuhan kita ng kinintuhan. God bless po. God bless kuya. Okay. Talaga naman. Shout out. May binablog ka ngayon na sinasyaron. Thank you kay Madam Cynthia. Madam Cynthia. At sa Sharon. Hindi sa pansit.